Hi, our Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong weekly Gabay Tarot reading for December 24 to 30, 2023. Please be reminded that this is general reading po. So, maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa week na ito from December 24 to 30, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Feeling nyo nakakulong kayo? Nagkaroon kayo ng anong tawag nito? Burden. May iniisip kayo, nagkaroon kayo ng burden. Feeling nyo may limitation. Lahat sa mga ginagawa mo. Okay? Ano pa po ang ganap sa week na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 24 to 30, 2023? May concern kayo sa isang tao. May concern kayo sa isang bagay or sa isang tao. Iniisip mo ito. Some of you nakafeel ng sadness, depression, maaring nabibigatan kayo. Opo, may problema kayo sa week na ito. Spirits guys, ano pa po ang ganap sa week na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon December 24 to 30, 2023? Maaring may magbigay ng tulong sa inyo na isang may kayang tao. Isa po itong lalaki. Itong lalaking ito ay isang ambisyoso po. Maaring may kaya siya or isa siyang mayaman na tao. Maaring magbigay siya ng tulong sa inyo o ito yung concern mo. Itong lalaking ito ang concern mo. Spirits guys, ano po ang ganap sa week na ito? Or mensahe nyo po sa week na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius. So, wondrous universe, walk in beauty. So, kung gaano man ka pangit or kahirap ang mga naranasan mo ngayong week na ito, meron naman mga magagandang mangyayari sa week na ito. So, walk in beauty. Ano pa po ang mensahe sa week na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 24 to 30, 2023? Okay, this is very good. Gates of Triumph. Success expands in your life. Mas lalo kang mag-success. Nasa right path po kayo. Nakikita ko dito. Mula sa madidilim na paligid or this is the obstacle sa inyong buhay. Patungo ka pa rin sa success sa inyong buhay. Itong sunlight na ito. This is happiness, success, and victory. So, nasa right path po kayo. Tinutulungan kayo ng universe patungo sa success. Spirits guys, ano po ang energy? Ano po ang energy sa week na ito ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 24 to 30, 2023? Clarification of this reverse card po.
Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius for this week, December 24 to 30, 2023. Clarification of this reverse card po. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, December 24 to 30, 2023. Weekly gabay po. Clarification of this card po. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Andun po yung separated video nyo po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius 2024 Gabay Tarot Reading. Maraming salamat po. Ngayong December 24 to 30, 2023, weekly gabay nyo po. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius, you have a fear of change dito. Nakaramdam ka ng takot. Okay, so kung hindi pa kayo nakapag-desisyon ngayon, kailangan magkakaroon ng tamang proseso sa paggawa ng desisyon kasi may nakita kong pagsisisi dito. May nakita kong pagsisisi dito. Nagkaroon din ng hesitation. So, kung may balak ka mang gawin, sa week na ito, so this is a sign na it's not the right time to take a risk sa mga balak mong simulain. Like for example, paglilipat, pagbiyahe, paglilipat ng lokasyon, paglilipat ng trabaho. So this week, this is a sign na it's not the right time to take a risk sa mga balak mong simulain. Kailangan nyo pa pong pag-isipan ng mabuti kung ano yung mga kailangan gawin. Pagpaplano, kailangan yan. So, this is also means takot kang mag-move forward or takot ka sa mga challenges na na-encounter mo. May naramdaman kang takot. This is the connection of your first card here. Takot, limitations, may concern po kayo sa isang bagay or sa isang tao. Nakaramdam ka ng takot na mag-move forward or takot sa challenges na na-encounter mo ngayon. Okay? So, nagkaroon ng hesitation to step out from your comfort zone. Nagkaroon din ng hesitation po. So, kung nagkaramdam ka nito ng takot and hesitation, kailangan ng pagpaplano yan. Kung sa trabaho yan, kung sa gawain yan na sa isang negosyo or sa trabaho, kailangan ng idaan sa proseso yan para magkaroon ng best choices and makapag-desisyon ka ng malaki. Oo. Tapos confident ka na kung meron ka ng solid plan na pinag-isipan na mo ng mabuti. So, this is for sure na magkakaroon ka ng wise decision. Okay? So, kung hindi pa kayo nakapag-desisyon sa week na ito, kailangan nyo ng pagpaplano. Gather more information para alam nyo yung mga consequences if you take this opportunity, if you take this situation, if you pursue this situation, ganon. If you are moving forward, kailangan alam nyo kung ano yung consequences niya, kung ano yung matatanggap mo na makabenepisyo po kayo. Okay? So, nagkaroon ng hesitation dito nagkaroon ng takot to step forward. So, kailangan yung ipagpaliban nyo muna kung wala kayong solid plan. Okay? Kasi, kung ipagpatuloy nyo to na walang pagpaplano, maaring may nakita kasi akong pagsisisi dito. Okay? Kung nangyari ito, so kailangan pag-isipan nyo ng mabuti. Kung ano yung resolution po niya. Resolution para makabawi po. Kung kailangan mag-stop muna at pag-isipan na mabuti. So, replan. Kailangan namang makawalan nito, Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi mag-end po yung month of December and
last month of the year na. So, kailangan pakawalan mo na itong dala-dala mong bigat. Hindi naman to maiwasan, di ba? Pero kailangan mong bigyan ng solusyon, huwag niyong iwasan. Huwag niyong iwasan po. Kailangan bigyan niyo ng solusyon. Kailangan magiging okay kayo. So, work it out. Okay? Kasi may gabay kayo, ginagabayan kayo. Okay? So, ayun. So, may solid plan ka na dito, pero hindi mo pa ginawa, kumbaga mamaya na. See? Kakasabi ko lang na, nagkaroon ng hesitation eh. So, check nyo yung solid plan nyo. Baka akala nyo lang na solid plan yan. So, baka hindi pa kayo handa sa mga consequences na kung i-take mo itong opportunity na ito. Every chances, every challenges, may naman yan, obstacle. So, dapat handa kayo. Kailangan bigyan ng solusyon. So, kung kailangan mang pag-isipan ito ng mabuti, kailangan yan. Pero, huwag niyong hayaan ang yung araw nyo ay magkakaroon ng stagnation na walang productivity. Kailangan magkaroon ng productivity. Yes, kailangan magkaroon ng productivity para magkaroon kayo ng better outcomes sa future. So, ayun. Parang problema to sa trabaho eh. Okay, so kaya mo yan, Gemini, Libra, and Aquarius. Kailangan mong pakawalan yung fear na nararamdaman mo. Tapos, ang sabi dito, nagkaroon ka ng sisi, reckless ka raw, sabi mo sa sarili mo. So, don't be. Huwag mong i-claim yung negative affirmation na yan, which is not good for you. Okay? Para baka ma-attract mo palalo yan. So, kailangan maghanap ng solution in a positive way. Okay? Ayun. And, okay. The clarification. Nagdududa kayo sa isang tao or sa isang bagay na naganap na. Okay, you are feeling insecure dito. You are self-centered. You are feeling, nagkaramdam ka ng insecurity. May nakikita ko ditong tao na hindi binavalue ang mga ginagawa mo, ang mga, anong tawag nito? May tao rin dito na hindi binavalue ang binigay mong love sa kanila. May concern ka talaga sa taong ito. Maari. Okay, may nakikita rin ako nagsiselo sa inyo dito eh. O naiinggit sa'yo. O ikaw ito. So, kailangan pakawalan nyo yan. So, this card may be asking you na mag-open up ka sa taong may issue sa'yo without worrying about being rejected or judged. Kailangan ng komunikasyon yan. Kung may tao sa buhay mo who has proven themselves na untrustworthy sila, better to have a healthy disconnection. Maaring kailangan mong pahinga, hayaan mo sila. Kung ganun yung turing sa inyo na hindi sila nagbibigay ng halaga sa kapwa nila. So, hayaan mo na, bigyan mo ng space. Baka, i-pray nyo, baka makarealize yan. Kung ugali na talaga nila yan, so hayaan mo sila. Go mo yung mga plano mo sa buhay. Focus on yourself. Para makatulong ka, para matulungan mo yung sarili mo at yung kapwa nyo. Siyempre, yung unang mong tutulungan ay yung sarili para makatulong ka sa iba. Okay? Kung destructive ka sa taong ito, maybe nagbibigay ito ng toxic trait sa inyo, so hayaan mo. Hayaan mong malulun siya sa ganong ugali. Ang importante, ikaw ay safe. Hindi ka ganon, okay? So, kung may toxic trait siya, siguro may problema lang talaga sa ugali niya. So, kung kailangan mag-adjust, adjust na lang po. Ang importante, hindi siya nakaka-istorbo sa inyong mga gawain. Kung nakaka-istorbo yan sa gawain, so kailangan niyong kausapin. Kung ayaw niya pa rin magbago, may problema talaga siya. Wala kayong problema. Ang problema nyo lang na kailangan yung tanggapin is yung toxic traits niya. Yung hindi siya nagbibigay ng value sa binigay mong halaga at love sa kanila.
Okay? So, kailangan na unahin mo yung sarili mo. Huwag kayong ma-distract o mag-matter sa ibang tao. Kailangan mong, ang unang mong, kailangan mong bigyan pansin ng inyong sarili kasi nalulun ka sa kalungkutan dito. You are feeling trapped. Ikaw lang mismo ang makawala niyan. I believe ikaw yung makakawala niyan. Ikaw mismo ang makakasagot sa mga katanungan mo, sa mga worries mo. Ikaw lang yung makawala. Kasi ikaw lang yung naghanda sa inyong emotion. Kung nakaramdam ka ng galit or takot, so, ramdamin nyo, then let go nyo. Move forward. Okay? So, ang importante, hindi kayo nagbibigay ng toxic traits sa iba. Kung ibang tao niyan, problema na nila yan. But I'm sure, hindi sila magiging masaya. Kasi hindi sila naging mabuti sa kapwa nila. So, ang importante, go with the flow. You are on the right path, you are divinely guided, then, proceed ka sa mga ginagawa mo. So, kahit namang may nararamdaman kayong mga pangit or hindi kaaya-aya na pangyayari, so walk in beauty. Isipin mo yung mga magagandang blessings na or pangyayari na ganap sa buhay mo. Timbangin nyo. Di ba mas matimbang yung mga magagandang or maraming blessings na natanggap nyo? Okay? So, huwag kayong ma-distract kasi malapit na kayo sa inyong paroroonan. So, ayun. Huwag nyong hayaan na yung week nyo na magkakaroon ng stagnation. Okay? So, kung pwede, isang araw lang to or half day lang ito, then make a resolution. Okay? So, career and money. Okay, you're clinging to the past, nakikita ko dito. Nag-iisip ka sa past nyo regarding sa career and money nyo. Nilalaban mo ang pagbabago eh. So, nakaramdam ka pa rin ng takot dito sa changes kasi nasa new beginning ka na. So, some of you hindi gusto mag-move on kasi may unhealthy attach pa kayo sa nakaraan. Hindi kayo makalet go. Nilalaban mo yung mga pagbabago. Okay, gusto mong bumalik sa nakaraan, nakikita ko dito. So, ayun, masakit talaga ang ending. You may feel anxious and stressed. Hindi mo alam kung bakit ito nangyari. So, ending the situation means new opportunity is coming. New opportunity meaning blessing, a new beginning. It might be uncomfortable. Yes, every new beginning po niyan. Some of you makaka-feel yan ng uncomfortable pero masasanay din kayo. Kailangan ang card na ito nagsabi sa inyo na this card tells you na let go and trust the universe and yourself. See? You are divinely guided. Ginagabayan ka talaga patungo sa success kasi gusto mo maging success sa buhay. Ginagabayan, huwag kang mawala ng pag-asa. And that is normal. That is normal na ramdam ka ng takot, may trauma kasi maraming nangyari. So, kailangan mong tanggapin na nagkaroon ng new beginning sa inyong buhay. Tapos, then move on. Work it out. Kailangan yung tanggapin yan. Tapos, i-release mo yung mga negative emotions flow para makareceive kayo sa araw-araw ng blessings. Okay? Para hindi magkaroon ng blockages. So far, wala pa naman ako nakitang blockages. Patungo pa. Kasi, nag-iisip ka pa dito eh. So, kung nagkaroon ng blockages, so try to meditate. Connect to your intuition. Kasi may sinasabi ito sa inyo. Okay? Tapos, ayun. Kumbaga, swift change brings new beginnings eh. New beginning to sa buhay eh. Namblema kayo. May unhealthy attachment kayo sa past nyo. So, hayaan nyo yung kung may taong pasaway, kung may taong hindi nagbibigay ng halaga, hayaan nyo. So, kailangan nyo isiguro yung sarili nyo. Okay? Kung magkakaroon naman ng chances na pinag-isipan nyo tong mga concern nyo, mas magkakaroon talaga ng delay niyan. Paano papasok yung blessing sa buhay nyo kung
parati kayong ganito. So, kailangan i-let go nyo yan, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, hindi naman mali yung makaramdam ka ng takot, worries. Kailangan nung namnamin yan din, and let go mo yan, buong buo. Okay? Para makapasok po yung blessings na inaantay nyo. Para hindi mag-move yung schedule or magkaroon ng delay. And, ayun, the clarification. Wow. So, this is generosity. May malaking blessings kang natanggap. Nagkaroon nga dito ng generosity eh. Oo. Maraming umaasa sa inyo. Nakikita ko dito. Okay. So, this is abundant in life, which is very good for you, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, generosity. So, naka-receive kayo ng malaking blessing sa buhay. Meaning, binigay sa inyo niyan yung sobrang laki para ma-share mo sa iba. Okay? Hindi naman yan na... So, kung may sobra, kailangan nyong i-share niyan. Kahit konti lang po. Nakikita ko dito ang pagiging generous mo. Maraming umaasa sa inyo. So, ayun. Naka-receive ka ng support dito sa inyong boss, mentor, or life coach. Sila po ay makakatulong sa inyo para magkaroon ng level up sa career nyo. Yes, itong suporta sa boss, mentor, or life coach will help move your career forward. Kasi some of you, maharanas yan ng motivation eh. Motivation kasi nakikita mo sa kanila yung success sa buhay. So, humihingi ka ng payo sa kanila, yung idea nila, yung experiences nila. So, ayun. Itong mga boss mo, mentor, or life coach sa buhay nyo will help move your career forward. Totoo yan. So, nakikinig ka sa inyong intuition, which is very good, di ba? Sabi ko kanina sa inyo, hindi pa naman ako nakita dito ng blockages. Bago pa tong pakiramdam nyo na nagkaroon ng worries, takot, ayun. So, please be reminded na dapat, ayun, connected ka pa rin sa inyong intuition. Nakikita ko dito connected ka sa inyong intuition. Gumagawa ka na ng wise choices, di ba? May sabi ko dito, may pagsisisi kasi nagkaroon ng unwise decision. Tapos, ayun, nakikita ko dito, sinunod nyo. Nagkaroon ng pagdesisyon o nagkaroon ng wise decision kasi nakikinig kayo sa inyong intuition. Kahit na panghinaan kayo, nakikinig pa rin kayo sa inyong intuition. And, ayun, move forward, take an action. See? Kung mag-take kayo na ng action, kung hindi magkaroon ng stagnation, or pag walang trabaho sa week na ito, wala talagang mangyayari nito. Pero, I believe, nag-take action kayo nito, kaya nagkaroon ng better outcome. Okay? May natanggap kayong malaking blessings, malaking pera to, na in-share mo sa kapwa nyo. Okay. May nakikita ko dito na i-examine mo yung relationship nyo sa inyong mother or mother figure sa buhay mo or connect with the children or the child. Kailangan nyo i-examine yan. Or kailangan nyo bigyan ng panahon. So, this card asks you to take care of your health too. Spend time ka rin sa nature. Okay? So, ayun. Maglilinis ng bahay, cooking, or gardening will help you relax. Nakikita ko dito. Okay, so this is all about career and money. So take ka ng advices or take their experiences na maging inspirasyon mo sa bawat routine mo. Sa bawat routine mo, work routine mo. Para ma-motivate ka lalo. Tapos, makinig ka sa inyong intuition kasi ito yung magdadala sa inyo sa success sa buhay. You're divinely guided. Don't worry. Hindi ko pa naman nakita dito nagkaroon ng disconnection or blockages. Okay? So, itong malaking pera ito, nagsishare ka ng blessing sa kapwa mo. Okay? So, good.
Love and romance, self-love, partnership, and romance. Okay. So, nagkaroon ng love messages dito. Emotional intelligence, sweetness, gentleness. Okay, so, malakas sa inyong intuition dito. Dalawang card na po nagsabi na malakas sa inyong intuition. You are sharing your kindness to everyone. Nagkaroon lang po ng sensitivity. Okay? So, okay. Isang news po ito na darating. News of new love ay parating sa inyo. May nagparamdam sa inyong bagong maliligaw sa mga single dyan. Pwede ring enjoy ka ngayon sa bagong passion mo. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, may sasabihin o makatanggap ka ng mensahe mula sa inyong kapareha na mag-set kayo ng date o outing. Okay? So, ayun. So, some of you makatanggap ng mensahe galing sa isang unexpected sources. Pwede itong galing sa isang tao na mas bata pa sa inyo or ito yung intuition nyo. May gustong mag-reach out sa inyo na gustong humingi na sorry. May good news pa na darating dito. Oh. So, this card tells you na don't let your emotions get in your way. Okay? So, get in touch with your inner child. Listen to your intuition. Malakas yung intuition dito. Okay, so, ayun. So, may babalik. Baka ito yung message na receive nyo. May babalik po na tao. Yung taong nandoko sa inyo nagbabago na-enlighten na, siguro guilty. Pero hindi ko pa nakita dito na kung hihingi talaga siya ng sorry sa inyo. Nakikita ko lang na gusto siyang makipag-reconnect sa inyo. So, nakikita ko rin dito na hindi nyo kayang mag-isa o akuin ng lahat ang responsibilidad or mga gawain nyo. Baka pressured lang kayo kasi marami kayong ginagawa. Okay? So, ayun. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya? Sa mga single dyan na Gemini, Libra, and Aquarius ngayon December 24 to 30, 2023. You don't know how hard it was to let you go. Para po sa hidden truth po, para po sa mga anong iniisip niya, anong iniisip mo? Na mga Gemini, Libra, and Aquarius sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon ngayon December 24 to 30, 2023. I left you before you could leave me. Spirits guides, ano po ang love message po para sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 24 to 30, 2023. Spirits guide. You are worthy, you are loved. So, sa mga nakaramdam dito na unworthy sila, please know that the universe tells you na you are worthy and you are loved. Love message po para sa mga single, spirits guys, Gemini, Libra, and Aquarius ngayon December 24 to 30, 2023. Courage. Have courage, truth. You have strength here. So, be courage. Have your strength. Tanggapin ang mga katotohanan na nangyari na. So, work it out. Kailangan ng moving forward yan. Love message po sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon na Gemini, Libra, and Aquarius ngayon December 24 to 30, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Overthinking. Yes. Nakikita ko talaga dito nag-overthink kayo. Dito pa lang. Nag-overthink kayo niyan.
So, ayun, playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. So, some of you nag-iisip dito ng negative scenarios na hindi naman totoo. O, hindi naman naganap. Hindi naman nangyari. O, so, ayun, nag-create kasi ng issue niyan na hindi naman nangyari, hindi naman nagkaroon ng katotohanan. So, duda lang yan. Okay? So, huwag kayong mag-overthink. Love message po sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito. Okay, there is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. So, huwag niyong hayaan na mag-overthink kayo na nag-iisip kayo mga negative scenario sa relasyon niyo na hindi naman nangyari. Okay? Kasi magkakaroon ng toxic traits niyan magkakaroon ng, baka huwag niyo hayaan na magiging toxic kayo sa inyong relasyon. Wisdom message siya po para kay Gemini, Libra, and Aquarius spirits guides ngayong week na ito, December 24 to 30, 2023. Wow. Kailangan nyo talaga to. So, kasabi ko lang kanina, di ba, na you are divinely guided. Huwag kayong matakot, huwag kayong magkaroon ng hesitation. Move forward talaga. Accept the fact na mga nangyari, so huwag nyong ikulong yung sarili nyo. If you are feeling limited sa mga ginagawa nyo, so feel it, then release. Accept the fact na mangyari, then have a positive resolution, okay? So, may sabi po dito na magsisend po ang universe ng miracle. This is Angel of Miracles. Open your heart and expect a miracle. So, magkakaroon po ng milagro. Claim nyo na yan. Wisdom message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 24 to 30, 2023, Spirits Guide. So, cherish moments of loved ones. So, take time to yourself and most especially to your loved ones. Take time to them. Okay? Kahit anong busy natin sa trabaho. So, take time to yourself and to your loved ones. Spirits guides, kabuang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius sa week na ito, December 24 to 30, 2023. This is indeed happening. Kasi 'di ba sabi ko kanina dito na may parating na new love sa inyong buhay. Which is, many forms of love. Self-love, partnership, mas lalong magiging okay yung partnership nyo, bagong pag-ibig, pag-ibig mula sa inyong family, or towards to your family, yes. And pero most of you, isang bagong tao to na magkakaroon kayo ng new cycle sa inyong buhay na may bagong pag-ibig. A new romantic cycle begins. So, this energy is an air signs. A new romantic cycle begins. Lahat ng mga worries mo, lahat ng mga worries, concern mo, naka-feel po kayo may na-feel kayong takot, hesitation, discouragement, lahat yan, surrender niyo po sa divine. Surrender to the universe and kausapin niyo sila. Kasi nagsisend sila ng help dito. Angel of Miracles. So, sa mga nag-alala dyan, nagkaroon ng problema, nagkaroon po ng milagro po. Magsisend help po yung universe sa inyo. Angel of Miracles. Open your heart lang po. Open your heart and expect a miracle.
Okay? Surrender to divine yung mga lahat ng worries na na-receive nyo. Kasi maraming cards na po nagsabi dito na you are divinely guided. Don't worry. May send help na po, which is Angel of Miracles. So, kausapin nyo sila. Okay? So, walk in beauty. May mga magandang ganap pa naman sa mga buhay mo. Huwag nyong tutok sa anong tawag nito, sa problema na naranasan nyo ngayon. Okay? Mas marami, mas matimbang yung mga mabubuti, magandang ganap sa buhay nyo. Okay? Spirits guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, December 24 to 30, 2023. Message from Archangel Michael. Stand in your power, be true to yourself. Ano pa po ang mensahe niyo po, spirits, guides, angels, archangels, guardian angels? Mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, December 24 to 30, 2023. Message from Archangel Christine. Accept the Christ light, act with wisdom and loving compassion. That is your reading po, Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong week na ito, December 24 to 30, 2023. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.